Hello po mga kabida, welcome po sa aking channel and for today's vlog po, obviously, pag-uusapan ho natin yung nangyari ho kahapon sa Senate, mga kabida, ano po, no? Dumalo po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginawang Blue Ribbon Committee o Subcommittee Senate Investigation on War on Drugs, ano po, no? At napakaganda yung kinalabasan kahapon mga kabida, ano po. I was surprised, by the way, sa nangyari po kahapon. I thought it was really a Senate show, but it was in fact a all Duterte show mga kabida, no po, no? Hindi namin inakala po na very liberal po itong si Senator Coco, no? Pagdating doon mga kabida sa time ho sa mga resource person, no? Binigyan no ni Senator Coco ng sapat na panahon at oras itong mga resource person kahapon katulad na ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. At yun yung tama dahil ho napalabas ho ni dating Pangulong Duterte yung kanyang gustong sabihin para ho sa sambayan ng Pilipino mga kabida. Okay? Pakinggan ho natin itong kanyang opening statement. At dito ho, sa kanyang opening statement, idiniin ni dating Pangulong Duterte yung kanyang posisyon, yung kanyang stand patungkol sa war on drugs. Pakinggan ho natin. At kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country
my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Napakaganda. It was well said. No? Ang nakaganda sa kanya, kasi kahit na po wala na po siya sa posisyon, mga kabida, ano po, andun pa rin yung passion eh. No? Yung passion, yung love of the country. No? Simula't naging presidente po ito, alam ko mga kabida na seryoso talaga ito. No? Sa kanyang trabaho bilang presidente ho ng Pilipinas. Yun yung hindi ho na-appreciate ho ng iba. No? Akala ho nila hambog, no? Akala ho nila mayabang po itong si Digong. Pero yun siya eh, no? Yun yung pagkatao ho niya, mga kabida, ano po, no? Kung iba pa siguro yun, mga kabida, na opisyal, tinawag ng Senado sa isang investigasyon, wala na sa posisyon, eh baka ho tumambling na, no? Pero si dating Pangulong Duterte, ganun pa rin. Walang pagbabago dun sa kanyang posisyon, no? Sa kanyang paninindigan laban ho sa mga kriminal at mga taong sangkot ho sa illegal na droga. Ano po, mga kabida? Okay? Yun yung hindi maintindihan ho ng mga tao na galit sa mga Duterte, mga kabida. Kasi ang bungakala ho nila, mayabang, no? Walang ipinakita, no? Yun yun si Digong eh. In fact, kung i-compare ho natin si Digong doon sa ibang mga nagdaang mga presidente, kahit na sa kasalukuyang pangulo ho ng Pilipinas, wala eh. Walang sinabi eh. Ano po, no? When it comes to his passion, to his dedication, no? Bilang leader ho at bilang pangulo ng Pilipinas, mga kabida, no? Imagine na handang magpakulong eh. Gusto niya akuin lahat eh. Yun yung tunay na leader po. No? Akuin yung lahat. Kahit na po na wala kang kasalanan, kasalanan ng mga tao mo, pero yun yung role ng leader eh. Command responsibility, mga kabida. Ano po, no? Kung ano yung mga ginawa ng tao mo na labag ho sa batas, dapat akuin mo yun. Command responsibility ang tawag doon, mga kabida. At yun yung pinairal ni Digong. Command responsibility. Huwag nyo nang ikulong yung mga pulis. Ako na. Aakuin ko na yung legal responsibility kung ano may yung mga ginawa ko ng ibang mga pulis noon sa time ko, aakuin ko na. Imagine, mga kabida. Diba? Yun yung true leader. Naalala ho ninyo yung We Were Soldiers? Anong sabi ho ni Mel Gibson? I will be the one to go up and I will be the last man to go down. Diba? Yung maganda yung sinabi. Yun yung leader. Ganun yung leader. No? Aakuin yung lahat. Dapat ikaw na yung pinakahuli. Dapat paunahin mo yung mga tao mo. Yun yung ginawa ho ni Digong, mga kabida. No? Yun din yung risk po para dun sa mga leaders. Ano po, no? So yun po. Nami-miss natin yun, no? Yung ganong klaseng leader, mga kabida. Di ba anong reaction dun sa gallery kahapon? Sa mga nanonood kahapon ho ng Senate inquiry? Di ba? Pumalakpak. Imagine. Nung sinabi ho niya na kung bibigyan ho ako ng pagkakataon, okay, na manunungkulan muli, I will do it the same. Kung ano yung ginawa niya, gagawin pa rin niya yun. Kaya nga pumalakpak yung mga tao doon, mga kabida, no? Dahil yun yung gusto nila eh, di ba? Yun yung gusto nila. Yun yung typical na leader na gagawin ng lahat. No? Ano po? Para ho mailigtas yung taong bayan. Diba? Anong sabi ko na dun sa kanyang opening statement? The war on drugs was not about killing people. It was protecting the innocents. Diba? Yun yung sabi niya eh. Hindi about killing people. Kaya nga, mayroong war on drugs during the Duterte administration. It's not about killing those drug addicts, but to protect the people from those drug addicts and those
drug pushers. Yun yung mensahe niya doon, mga kabida. Okay? So sana po ay mag-isip-isip po tayo. Sana po ay wag nating i-condemn, i-judge itong si dating Pangulong Duterte. At saka alam naman ho natin ano po, no, kung ano talaga yung totoong nangyari nung kanyang term, sa kanyang term, nung inimplementa ho yung war on drugs. Tsaka marami naman ding nakinabang doon, ano po. At isa na po mga kabida na nakinabang doon, si dating mayor at ngayon, 2nd District Congressman na ng Leyte. Itong si Richard Gomez, ano po. Kaya yun yung naging mitsa ng kanyang kaso ngayon na kinakaharap mga kabida, no? Yung conspiracy with grave coercion at saka yung grave threat, no? Dahil dun sa kanyang pag-affirm during sa Quadcom hearing, no? Na maganda yung epekto ho ng war on drugs during Duterte administration po mga kabida. Hindi lang si Richard Gomez. Madami pang mga chief executive sa buong Pilipinas na nakinabang ho sa war on drugs. Kaya nga gumanda yung kanilang peace and order doon sa kanilang mga lugar. Dahil ho sa war on drugs mga kabida. Meron man sigurong mga mangilan-ngilan dyan, hindi man talaga perpekto yung programa na yon. Ano po, no? Sabi ho ni dating Pangulong Duterte, it was not a perfect campaign, but it was indeed a successful campaign. Ano po, no? Hindi man perpekto kasi dami mang mga sablay dun Dami pong mga pulis na nang abuso that time Ano po, no? Inabuso nila yung power ho na binigay ho ng Pangulo sa kanila, no? Sa pagpapatupad ho ng batas. 'Di ba? May mga namatay doon na hindi kasali sa war on drugs, hindi drug addict, hindi drug pusher, ano po. Pero kung isusuma total mo lahat, majority of them, yung mga namatay, ay involved sa illegal na droga mga kabida. Base dun sa statistics at record ho ng Philippine National Police. Ano pa? No? So yun po, no? Sabi ho ng Pangulo, hanggang bukas pwede pa rin siyang dadalo. Sabi ho ng dating Pangulo na pwede pa rin siyang dumalo. In case po ay imbitahan ho siya ng Senado. Ano po, no? Maraming salamat po mga kabida at God bless po sa inyong lahat. Audio Jungle.